reproductive health, who would be against reproductive health? Siyempre, ang tingin nila, maganda sa Minamanage ovary yan. ko yan, maganda sa panganganak ko yan, yung maternal health, okay yan. Kasi deceptive yung survey. Pero ngayon, ano nangyari? Doon sa isang pasensya na, babanggit ako isang kalabang istasyon. 69% ibasura ang RH bill. Matapos na mapakinggan nila yung pangtalakay, yung mga detalye ng reproductive. Nakita pala, ay, ganun pala yan. Kondom pala, ay, sinisisi pala kami mahihirap dito. Bakit ganun? Eh, samantalang kami May percentage ba na kahit gumamit ng pills sa bubuo yung bata? May sinabi si Bishop Bacani kanina, kaya may pills pa para patayin pa rin yung nabuong bata. Ay, hindi po totoo yan. In fact, hinahamon nga ni Bishop Bacani si Congressman Lagman Hindi, na ipaliwanag yun In fact, this is the latest letter of the World Health Organization addressed to Congress. At dito nakasaad po ang lahat ng kasagutan dyan. Hindi po totoong may nabubuo at nalalaglag. But there is a failure rate na kaya, kunyari, nag-IUD ka, di ba merong iba nabubuntis pa rin. Nag-pills ka, nag-ligation ka. This is part of the failure rate. So pagka po nabubuntis, wala pong problema yon. The pregnancy will follow its natural course. And, kasi gustong mabuhay talaga ng bata, di ba? Yeah, yun nga ang sinasabi, whether life starts at fertilization, conception, or implantation, it does not matter. Argumento, sino tayo para umusga na yung batang nandyan na ayaw natin, maghihirap, o kaya ay walang kinabukasan. Pero wala pa nga pong bata. Diba? That's the problem po. Kasi walang bata because yun ang isang argumento. Doon kasi, doon nagkakaroon ng malaking diskusyon. Dapat malinaw mo na yun. Marami kasi and that is precisely within this letter of the World Health Organization. Na nilulusaw yung fertilized egg. Doon pa lang sa egg pa lang. Hindi pa lang fertilized, fertilized egg na. Na minsan lang yun. Na minsan lang, nilulusaw. Pero kailangan po scientific because ito ay mga haka-haka which has not been proven scientifically. Okay, habang sila po ay nagtatalo, pasapatalog po namin. Okay, abangan po sa May 22 sa GMA News TV yung debate po ng RH Bill. Daghang debate at yan. At alam kong mamaya, abangan ko kayo sa sesyon ng Kamara. At habang diskusyon nito sapagkat komplikado kasi masyado yung pinisent nilang bill. Pero actually, ang agenda nila, kita nyo, magpapaalam na lang. Ang gusto nila, magbenta na contraceptives. Okay, abangan nyo ang bagong programa dito sa araw ng hirit. Congressman Goles, maraming salamat. Congressman Gary, maraming salamat po. Yan po ang ating talakayan na hindi po matatapos-tapos yan. Yan po. At magbabalik po ang ating unang hirit. Yan, dude, napatunayan na ng mga Pilipino na napakagaling talaga natin sa kahit anong larangan. Tulog na mapabaksin, diba, sa siyensa. Ngayon naman, kakaiba naman. Hindi lang sa kain to, ha? Hindi lang sa kain. Sa gawa ng pagkain. Oo, mga creation of gastronomic delight, sabi ka. That's right. Kaya ito po, panoorin natin sila. Ilang kababayan natin ang muling nagpatunay na ang Pilipino ay kayang maging angat sa iba. Sa isang food and drink exhibition kasi na ginanap sa Hong Kong. Biruin nyo, 5 gold medals at iba pang awards ang napagwagian ng tinuturing nating Pinoy Pride. Sila ang tinatawag na Pastry Alliance o samahan ng mga Pinoy pastry chef na ang hangad ay maibahagi at maipakita sa buong mundo ang galing ng Pilipino sa larangan ng food industry. Ilan sa kanilang entry ay itong Joker and Cards. Ito ay chocolate carving na mahigit 1 buwan na ginawa. Proud din sila dito sa Bird of Paradise entry dahil ilang araw lang ang ginawa at nanalo ng gold medal. Higit sa lahat, itong pastry na guava-themed entry nila on the spot nilang ginawa ay nakasungkit ng bronze. Naipinalo ito ng baguhang chef ng grupo laban sa mga veteranong chef na palagi ang sumasali na sa nasabing kompetisyon. Pangatlong sabak na ito ng grupo sa naturang food and drink exhibition sa Hong Kong. At itong muli ay doon sila nakapag-uwi ng pinakamaraming gold medals at mga award. Lahat ito, kumbaga, paghihirapan din para maabot kung ano man ang naabot namin ngayon. Maging masipag lang kayo at mahalin niyo yung trabaho niyo. At yun na nga, pag umabot kayo sa certain level of success, kailangan marunong kayo magbalik sa inyong bansa. Congratulations po sa ating mga pastry champions. At dito po sa aking bandang kanan, ito po mga nagsilbing mga mentors ng ating mga budding chefs
kaya hindi natin sila kakausapin pa. Dahil ito na ngayon, Ignore sa them ito, muna. sila po ang mga bida. Correct. And Chef Buddy, Yes. Nikki, could you say parang overall or number one champion dun sa Hong Kong competition? Yes, absolutely. I mean, her entry, was a live event, so very difficult to master. Here, what she did was a chocolate cake with passion fruit, hazelnut crunch, Oh, wow. and this is a mirror glaze that she's pouring on top. Wow, parang gusto ko na Okay. kumain, dudes. Kaya nga, tsaka naaamoy mo, Oo. ang lakas ng amoy. Uwi ko na to Passion after. fruit, you can smell it. Yeah. Oh. And what's really good, Ayan na! Okay. Naku, ang sugar mo! Tama na! Teka, pigilan. Pero Chef, I just want to know, paano ba nabuo ang Pastry Alliance? actually, James and I thought of Pastry Alliance when we competed years back. We noticed na the Philippines didn't have a group like this Yeah. that combined the talents of Filipinos, and Yes. there are a lot of very talented Filipinos. So we thought, why not have one? Because Singapore Pastry Alliance has one, Hong Kong, Korea, and all the other countries do. So Pero we pwede thought bang- of. Go ahead. Pwede bang sumali ang ibang mga tao? Or Absolutely. pinipili nyo kung sino yung pwede sumali? No, as long as it's open to all, really. You don't have to be professional Oo. to join a Pastry Alliance of the Philippines. So, paano ba sila nakahanda para sa competition? I mean, kasi dito ako nagugulat eh. Pastries, ang kanilang area of expertise. Correct. Pero, ang papayatin ng lahat. Correct! Di ba? Binibigay nila sa mga taong tulad ko yung mga cake sila. Pero paano nga ba naghahanda? Paano nga ba? Eh, paano? How did you prepare? For me, I practiced for 5 months and yun, from the conceptualize, and nag-conceptualize kami and then we developed it with Chef Jackie and yun, every day we practice even if we have... Were you a team or solo-solo? We are part of one team and then we have different concepts. At may balita din po, isa sa mga nanalo po ay taga La Union, siya po ay si Potpot. Love the Si name, Potpot, at Pot! gusto ko lang niyang ipaalam na mula ngayon dahil siya po ay nanalo, gusto niyang makilala siya sa pangalang Rizalino. Oh, okay, congratulations. Sa pagpalit na yung pangalan Pot. Yan. Kasi Oo, mature kasi- na siya, hindi na siya Pot-Pot At saka parang mahirap din eh, Chef Potpot. Yeah. Chef Rizalino. Pot. Uy, hindi, pero pag English, di ba Inglesero, Chef Pot. Chef Pot. Chef Pot. Wow. Ayan. Rick, what is this? Anong gawa to sa ano? That's made of chocolate, white chocolate. Okay. At ito naman ay... Chocolate then painted with coconut. No, sinisigurado ko lang. Pwede na. Uy, pero dude, sa pag kinakain mo yan, ito yung pinakabata natin, 12 lang siya. Charing! No, she's actually 28. Uy, nanalo ka ng Silver po. para sa... Sa live baking po, sa breads. Paano? Gano'ng katagal mag-baking ng bread na, di ba? 2 days po kami. Bali, first day po namin, 3 days yung preparation. Then, 6 days po yung po namin, yung finish po namin. Oh, so ano yung itsura? Ano yung ano niya? Anong tawag doon sa bread na ginawa niyo? Marami po. Marami siya. Opo, marami po. Croissant, ganun po, mga multi-cereal, then, ayun po. Nadala ka ba? Humihina naman eh. Pagkain talaga. Uy, pero syempre congratulations sa inyong Congratulations. lahat. Deserving talaga. Ang galing. We would like to thank Chef Jackie, Chef James, Chef Philip. Good to see you again, my friend. And buddy. And, kami, huwag po kayo alis. Pagbabalik po ang... Unang hirit! Uwi natin yan. Come on. Unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magugulat ka. Unang hirit. Unang hirit. Ang saya-saya. Alright, we're back po dito sa Crayola Factory sa Carmona, Cavite. At bilang marami nga namimili ng crayons ngayon, importanteng malaman natin kung safe ba ito, lalo na sa mga bagets. So karamihan sa mga boxes na nakikita natin, nakasulat toxic-free or non-toxic. Pero importante din na tingnan natin yung kanyang likod kung meron ba itong BFAD number or ito ay BFAD approved. So makikita natin yan sa likod ng mga boxes na nabibili natin. And also ang logo ng ACMI or Arts and Creative Materials Institute Certified dahil ito ang parang assurance natin na safe na ito lalo na sa mga kids. Okay, lalo na mga ganda reminders na sa mga parents
At ito kayong malaking crayon sa tabi ko, toxic free kaya ito. Ano sa tingin nyo mga kapuso? Ang laki eh, oh. Tingnan mo. Hi, Mom! Aray! Ay nako, alam mo Arn, akala ko toxic free to, pero bilang nasa loob ka, hindi na siya toxic free. Anyway, Arn, kanina bago tayo umalis, so sinabi natin, meron tayong trivia sa kanila. Nagkaroon nga ng poll noong 1993 kung ano yung crayon sa pinakasikat sa buong mundo. Oo, at ang sagot po dyan, ang number 1 mga kapuso ay ang color blue. Kaya ka pala naka-blue, Arn. Tapos susunod dyan ay red. At ang favorite ko, ang violet. Okay. Alright, sana marami po kayo natutunan sa ating factory or sa ating crayon factory tour ngayong umaga. Magbabalik po ang Unang Hirit! Balik na. Mga grade 1 pupils ko dito mula sa factory na binisita din ng Monica at Arn on coloring lessons naman tayo mga kapuso dahil kasama natin ngayong umaga si Natasha Ringor ng Ateneo de Manila University. Hi, Natasha. Good morning. Good morning. What are the basic techniques sa coloring na ituturo mo sa amin? Parang what do we need to know when we start coloring anything? Well, first when you start coloring, it's good to experiment with different color combinations, like contrasting colors. Okay. Ano ba yung contrasting colors? Sample like blue and orange. Oh, It nice. has a nice contrast when you Pero depende sa kinukulayan mo. For instance, kunwari, flower versus car, parang ganyan. O bahala ka na, anything goes. well, yeah, actually anything goes. And when you color, it's actually nice to start light first, yung hindi madiin muna. Oh, sige. Para pag lalagyan mo siya ng shading, pwede mo siyang diliman. Pag kunwari ba, ganitong coloring book, pwede rin ba siya lagyan ng mga shading? Para sa mga bata kasi na nanonood. So, pwedeng basic muna, tapos mamaya mag-shading sila. As a rule, ano yung part na mas dinidiliman mo ng shading? Usually, pag may ilaw, natamaan ng ilaw, yun yung lighter part. So, Okay. yung natatago, yun yung... Yun yung may shadow. O so, sa umpisa, medyo basic, tapos after, para as you get better and better, yan, may mga shading ka na. At syempre, meron kayo mga kasama, mga schoolmates, yan. Ayan, mga bakasyon kayo, kaya pa-TV-TV kayo dyan, ha? Pakita nga ng mga gawa ninyo. Ayan, so they've made their outlines sa mga characters nila. Tapos unti-unti nila yan kukulayan, no? Alright, so where would you start first? Although you don't have a mic, so just... I would start with the red. I would start kasi si Spider-Man dalawang colors lang red siya. and blue. So like magtatapusin mo yung red. Red muna, tapos yung blue. Okay, so kanya-kanya mga technique yan. Thank you so much, guys. At ayan, mga kids, enjoy nyo ang pagko-color. Ayan. O, go! 1, 2, 3, go! Pabilisan daw ng... Kanina pa sila nag-start eh. Magbabalik pa ako ng... Joe, ano sabi mo? Lumalawan niya ako para marunong. Nice! But that's really nice. Angry Bird. RH Bill. Sorry, didn't have a mic. Marami ang problema. Kaya, kung ano yung aking hinanakit sa tatay ko, dito ko nilabas. Nilagyan ko ng hikaw, nilagyan ko ng sungay. Drawing yan, hindi color. At namumula ang mata, ha? Namumula ang mata. Protects. Yeah, you know what it is. Okay, mga igan, time out na kami. Maraming salamat sa pagtambay. Bukas kita ulit tayo dito lamang sa Unang Hirit. Show your artworks, classmate. Yeah, when I pulled up the lot. Ang programang ito ay inhatid sa inyo ng Mercury Drug. Gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Sa Mercury Drug, nakasisigurong gamot ay laging bago.